Isipin mo ang isang bilangguan na may malinis na pribadong kwarto, modernong kasangkapan, malawak na hardin, at mga programang nagtuturo ng bagong kasanayan sa mga bilanggo. Para sa karamihan, parang imposible itong paniwalaan dahil kapag narinig natin ang salitang kulungan, agad nating naiisip ang matitibay na rehas, masisikip na selda, at mahigpit na seguridad. Ngunit sa iba't ibang panig ng mundo, may mga bilangguang dinisenyo hindi lamang para parusahan ang mga nagkasala, kundi para tulungan silang makapagbago at makapagsimula muli sa tamang landas. Sa video na ito, bibilangin natin ang 9 bilangguan na mas maganda pa sa hotel, mula sa mga modernong pasilidad hanggang sa mga kulungang napapalibutan ng magagandang tanawin. Alamin natin kung bakit kakaiba ang mga ito. Ngunit tandaan, kahit gaano pa kaganda ang kanilang mga pasilidad, ang kalayaan ay isang bagay na hindi kailanman mapapalitan. Pero bago ang lahat, baka pwede muna ako makahingi ng like at pakisubscribe na rin ang aking channel. Sobrang halaga po sa akin ito. Maraming salamat po. Simulan na natin. Tara? Sa unang tingin, mahirap isipin na ang Storstrøm Prison sa Denmark ay isa palang bilangguan. Binuksan noong 2017, isa ito sa mga pinakamoderno at pinakamahal na bilangguan sa Europe. Ang mga selda ay may malalaking bintana, pribadong banyo, komportableng kama at sapat na espasyo upang maging mas maayos ang pamumuhay ng mga bilanggo. Sa loob ng pasilidad ay may mga workshop, silid-aralan, sports facilities at mga programang nagtuturo ng iba't ibang kasanayan upang maihanda sila sa pagbabalik sa lipunan. Dinisenyo rin ang buong bilangguan upang magkaroon ng mas maraming natural na liwanag at bukas na espasyo na pinaniniwala ang nakatutulong sa kalusugang pangkaisipan ng mga bilanggo. Ngunit sa kabila ng moderno nitong hitsura, nananatiling mahigpit ang seguridad at mahigpit na ipinatutupad ang mga batas. Sa unang tingin, maaaring isipin mong isa itong modernong paaralan o training center kaysa isang bilangguan. Ang Otago Corrections Facility sa New Zealand ay kilala sa malinis nitong kapaligiran, maayos na mga gusali at mga programang nakatuon sa rehabilitasyon ng mga bilanggo. Bukod sa ligtas at komportableng mga selda, mayroon ding mga workshop kung saan natututo ang mga bilanggo ng carpentry, construction, farming at iba pang praktikal na trabaho na magagamit nila kapag nakalaya na sila. Naniniwala ang pamahalaan ng New Zealand na mas mabuting ihanda ang isang bilanggo para sa panibagong buhay kaysa hayaan siyang bumalik sa dating mga pagkakamali. Bagamat mahigpit pa rin ang seguridad sa loob ng pasilidad, ang maayos nitong disenyo at pagbibigay ng pagkakataong matuto ang dahilan kung bakit isa ito sa pinakamagagandang bilangguan sa mundo. Sa halip na tawaging cell, ang mga silid dito ay madalas na tinatawag na rooms upang hikayatin ang mas makataong pagtrato sa mga bilanggo. Ang HMP Berwyn sa Wales ay isa sa pinakamoderno at pinakamalalaking bilangguan sa United Kingdom. Dinisenyo ito na may malalawak na pasilyo, malalaking bintana na nagpapapasok ng natural na liwanag, at malinis na mga kwartong may sariling palikuran at shower. Layunin ng pasilidad na mabawasan ang tensyon sa loob at bigyan ang mga bilanggo ng mas maayos na kapaligiran habang nagsisilbi ng kanilang sentensya. Bukod dito, nag-aalok din ang bilangguan ng iba't ibang programa sa edukasyon, vocational training, at mental health support upang mas maging handa ang mga bilanggo sa kanilang pagbabalik sa lipunan. Kahit moderno at komportable ang mga pasilidad nito, nananatili pa rin ang mahigpit na seguridad at mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran. Hindi lahat ng bilangguan ay puro bakal at semento ang makikita. Sa Addiewell Prison sa Scotland, malaking bahagi ng sistema ang pagbibigay ng edukasyon at pagsasanay upang magkaroon ng mas magandang kinabukasan ang mga bilanggo. Moderno ang disenyo ng pasilidad, malinis ang mga selda, at may sapat na espasyo kumpara sa maraming tradisyonal na kulungan. Bukod sa mga silid-aralan, mayroon ding mga workshop kung saan maaaring matuto ang mga bilanggo ng iba't ibang kasanayan tulad ng pagluluto, paggawa ng kasangkapan, at iba pang hanap buhay na maaari nilang pagkakitaan kapag sila ay nakalaya. Layunin ng bilangguan na mabawasan ang posibilidad na muling makagawa ng krimen ang isang tao sa pamamagitan ng tamang paghahanda bago siya makabalik sa lipunan.
Bagamat hindi nawawala ang mahigpit na seguridad at mga patakaran, ang malinis na kapaligiran, modernong pasilidad, at pokus sa rehabilitasyon ang dahilan kung bakit kabilang ang Addiewell Prison sa listahan ng mga pinakamagagandang bilangguan sa mundo. Paano kung sabihin ko sa iyo na may bilangguan kung saan maaaring manatiling magkasama ang isang pamilya? Iyan ang isa sa mga kakaibang katangian ng Aranjuez Prison sa Spain. Kilala ang bilangguang ito sa mga espesyal na family units kung saan maaaring manatili ang ilang bilanggo kasama ang kanilang maliliit na anak sa ilalim ng mahigpit na mga patakaran. Ang layunin nito ay mapanatili ang ugnayan ng magulang at anak habang nagsisilbi ng kanilang sentensya. Ang mga kwarto ay mas maliwanag at makulay kaysa sa karaniwang selda at may mga laruan, aklat at lugar na angkop para sa mga bata. Naniniwala ang mga opisyal na ang ganitong kapaligiran ay nakatutulong sa emosyonal na kalagayan ng mga pamilya at nagbibigay ng mas malaking motibasyon sa mga bilanggo na magbago. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito ay malaya sila. Mahigpit pa rin ang seguridad at mahigpit na sinusunod ang lahat ng regulasyon. Dahil sa kakaibang konsepto at makataong layunin nito, karapat-dapat ang Aranjuez Prison sa ating listahan. Sa lahat ng bilangguan sa listahang ito, maaaring isa ito sa may pinakakahangahangang arkitektura. Ang Justice Center Leoben sa Austria ay dinisenyo ng kilalang architect na si Joseph Hohensin at madalas ihambing sa isang modernong hotel o university campus. Malalaki ang bintana, maraming natural na liwanag at malinis ang kabuuang disenyo ng pasilidad. Ang mga selda ay may sariling palikuran, shower, maliit na kusina, at telebisyon, bagay na bihirang makita sa karaniwang bilangguan. Mayroon ding gym, sports area, at mga programang pang-edukasyon at pang-rehabilitasyon para sa mga bilanggo. Ang filosofiya sa likod nito ay simple. Ang paggalang sa dignidad ng tao ay maaaring makatulong upang mas mababa ang posibilidad na muling gumawa ng krimen. Gayunpaman, hindi ito resort. Mahigpit pa rin ang seguridad at kontrolado ang bawat galaw ng mga bilanggo dahil sa kakaibang kombinasyon ng modernong arkitektura, kalinisan at rehabilitasyon. Karapat-dapat ang Justice Center Leoben sa ating listahan. Isang bilangguan na halos walang matataas na pader at napapalibutan pa ng napakagandang tanawin. Parang imposible. Pero ito ang makikita sa Suomenlinna Prison sa Finland. Matatagpuan ito sa makasaysayang isla ng Suomenlinna, isang lugar na kinikilala bilang UNESCO World Heritage Site. Isa itong open prison kung saan ang mga piling bilanggo ay maaaring magtrabaho sa pagpapanatili at pag-aayos ng mga lumang gusali at iba pang pampublikong lugar sa isla. Kapalit nito, inaasahan silang maging responsable at mahigpit na sumunod sa mga itinakdang alituntunin. Nakatira sila sa mas komportableng mga silid kumpara sa karaniwang bilangguan at may pagkakataong matuto ng iba't ibang kasanayan habang naghahanda sa kanilang pagbabalik sa lipunan. Gayunpaman, ang pagiging open prison ay hindi nangangahulugang malaya na sila. Anumang paglabag sa mga patakaran ay maaaring magresulta sa paglipat sa mas mahigpit na bilangguan. Dahil sa kakaibang konsepto at magandang lokasyon nito, ang Suomenlinna Prison ay isa sa mga pinakamagandang bilangguan sa mundo. Isipin mong ang iyong kulungan ay nasa isang tahimik na isla na napapalibutan ng kagubatan, dalampasigan at sariwang hangin. Ganito ang buhay sa Bastøy Prison sa Norway, isa sa mga pinakakilalang open prison sa buong mundo. Sa halip na matataas na pader at bakal na rehas, ang mga bilanggo ay nakatira sa maliliit na bahay at may mga responsibilidad tulad ng pagsasaka, pag-aalaga ng hayop, pangingisda at iba pang gawain sa komunidad. Naniniwala ang Norway na ang pagtuturo ng disiplina, responsibilidad at tamang pamumuhay ay mas epektibo kaysa sa puro parusa lamang. Dahil dito, madalas na binabanggit ang Bastøy bilang isa sa mga bilangguang may mababang antas ng pagbabalik ng mga dating bilanggo sa krimen. Gayunpaman, hindi lahat ay maaaring ilipat dito. Tanging mga bilanggong nakapagpakita ng mabuting pag-uugali at malapit nang matapos ang kanilang sentensya ang nabibigyan ng pagkakataong manatili sa isla.
Dahil sa natatangi nitong sistema at napakagandang kapaligiran, nararapat lamang itong mapasama sa ating listahan. Maraming eksperto ang nagsasabing ito ang bilangguang tuluyang nagbago sa pananaw ng mundo tungkol sa rehabilitasyon. Ang Halden Prison sa Norway ay kilala sa moderno nitong disenyo na mas kahawig ng isang hotel o campus kaysa sa isang tradisyonal na kulungan. Ang bawat bilanggo ay may sariling silid na may komportabling kama, pribadong banyo, telebisyon, mini refrigerator at malalaking bintanang nagbibigay ng natural na liwanag. Mayroon ding recording studio, gym, library, workshop at iba't ibang programang pang-edukasyon at bokasyonal. Isa sa mga natatanging katangian nito ay ang malapit ngunit profesional na ugnayan ng mga gwardya at bilanggo na naglalayong bumuo ng respeto at responsibilidad sa halip na takot. Bagamat napakaganda ng mga pasilidad nito, mahigpit pa rin ang seguridad at hindi maaring basta-basta makalabas ang sinuman. Dahil sa makabagong sistema, makataong pagtrato at pambihirang disenyo, hindi nakapagtatakang kilalanin ang Halden Prison bilang isa sa pinakamagagandang bilangguan sa buong mundo. Iba-iba man ang disenyo at sistema ng mga bilangguang nasa listahang ito, iisa ang kanilang layunin, ang bigyan ng pagkakataon ang mga bilanggo na magbago at maging kapaki-pakinabang na muli sa lipunan. Ipinapakita ng mga bansang ito na ang mahigpit na seguridad at makataong pagtrato ay maaaring magsabay upang mabawasan ang posibilidad na muling gumawa ng krimen. Gayunpaman, mahalagang tandaan na gaano man kaganda ang isang bilangguan, hindi nito mapapalitan ang tunay na halaga ng kalayaan at ang pagkakataong makasama ang pamilya. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga bilangguang ito? Sa tingin mo ba ay epektibo ang ganitong paraan ng rehabilitasyon o masyado itong magaan para sa mga nagkasala? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakagulat at kaalaman na countdown videos. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod nating video.